bodega sa Marilao, Bulacan ang ilang Chino na pumasok sa ating bansa bilang mga turista. Pero nagtatrabaho pala sila dito. Kasama sa mga dinakipang isang Chino na wanted pala sa China dahil sa mga kaso ng panloloko. Si John Consulta, naka-alerto 24. Eksklusibo. Yan tatlong warehouse hawak nila. Ito? Pero nandito pinaka-opisina nila lahat. Matapos paikutan ang compound na ito sa Marilao, Bulacan, pinasok ng mga tauhan ng Bureau of Immigration Intel Division ang warehouse na pinagtatrabahuan umano ng mga undocumented Chinese worker. Ang ilan sa mga dayuhan, inabutan pa habang nagtatrabaho. Is this your office, sir? Anong pangalan niyo po? Pangalan? May passport po kayo? 11 sa 14 na Chinese nationals walang maipakitang dokumento para sa kanilang pagtatrabaho sa bansa. Mahirap ayos dito, pape. Mahirap ayusin? Na, baki. Oo, pero matagal, pero kailangan gawin. Oo, kasi kung hindi, ayan, huli. Yan, huli ka. They were caught in flagrante working as a supervisor. Some of them holders of only tourist visas or the Section 9A. And with this kind of visas, they are not allowed to work in the country. They will be deported back to China. Kasama ang Chinese Interpol, sinalakay rin ng mga operatiba ng Immigration Intel Division ang safe house ng Chinese fugitive na si Qian Shijun na wanted sa mga fraud cases sa China. Ilang taon ding nagtago ang suspect bago siya tuluyang natuntun ng mga otoridad. Kaugnay nito, inilunsad ng Bureau of Immigration ang programang Sa Immigration Magsumbong, kung saan ang mga tipster na makakapag-text ng impormasyon ukol sa mga overstaying o fugitive na dayuhan ay bibigyan ng gantimpala. The citizenry can text us, inform us through text messages of any overstaying alien. The Bureau of Immigration will give incentive, monetary incentive. Tiniyak ng Bureau of Immigration na kanilang aaksyonan ang lahat ng mga ibibigay sa kanilang sumbong dito sa kanilang tanggapan at mananatili din daw na confidential ang identity o pagkatao ng lahat na magbibigay ng impormasyon. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras.